good day sa lahat. So meron naman tayong napakagandang full face ngayon i-review syempre para sa inyo. So welcome again dito sa ating YouTube channel. Syempre ganon din sa FB page natin na Cycle Speed Iloilo. So sa mga bago natin dyan, salamat po. And syempre huwag kaligtaan o huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow ng aming Facebook page. So salamat dahil napanood yung video na to kung mapanood nyo man. So ito yung pinakabago I think ng Evo Helmet Philippines, no? Syempre ito yung entry level na nahawakan ko or nakita ko ng personal na napakaganda, napakasulit bilhin. Parang halos lahat nandito na I think kung di ako nagkakamali. Tignan natin kung anong mga nakalagay dito and kung ano yung mga special na nakalagay dito. So kung namumukhaan nyo, kung naalala yung Spider Corsa, parang same lang sila ng yung outlook lang ng design na parang simple lang siya, parang plain lang talaga na helmet na parang pabilog. Pero sa gantong helmet, no, marami siyang mga cuts dito sa itaas. Ewan ko lang kung nakikita nyo, meron siyang mga cuts dito na hindi nyo lang siguro makita, pero dito may mga aerodynamic po siya hanggang dito. Napakaganda ng mga details. So I think yung hinahanap ko sa mga past na review natin na helmet na full face nung kamakailan, kung napanood nyo, andito na ata kung di ako nagkakamali. So tignan natin kung anong meron dito. So ang ito kasi yung gusto ko sa kapag dual visor yung dito, at dahil dito kumbaga mas madali siyang sungkitin compare doon sa past na review natin na helmet, no, parang ganto lang siya. So parang pa-slide na pag ganun yung dito niya, yung switch ng dual visor. So ito naman, susungkitin mo lang, pwede na itaas, pwede na ibaba. So napakaganda dahil medyo mahaba po siya, nakaumbok dito. So hindi kagaya ng past. So yung kulang doon I think sa helmet na past na review natin ng helmet brand ng Evo, I think nandito na. Siyempre ayan yung look niya sa harap, ayan, napakaganda. Kahit dito sa harap sobrang detalyado dito, ayan. So napakaganda. So aerodynamic na helmet and compact yung design, hindi siya bulky compared doon sa past na na-review natin helmet ng Evo. So meron siyang spoiler dito, ayan kung nakikita nyo, ayan, napakahaba din ng kanyang spoiler. So hindi lang siya pabilog, and meron siya mga dynamics cut, ayan kung nakikita nyo, hanggang doon at saka dito sa itaas. So ayan, buksan natin kung anong dito, kung anong meron dito. So sa pagbubukas, dahil ayan, kita nyo ba? Ayan, di ba? Napakaganda kapag binubuksan yung outer visor, no. Meron siyang minimal lock dito. Hindi lang siguro itong minimal lock, napakalaki na din kasi ito yung nire-request ko sa Evo yung dito na minimal lock doon sa past na helmet na review natin. So ngayon meron na silang ganito. Ayan, may lock na po yung outer visor, no. Syempre dahil dual visor, yan yung looks niya. Ito ibaba natin. Ayan, napaka-smooth kapag ibinaba. And nakalagay dito, scratch resistant. And I think, ewan ko lang kung dito o dito. I think siguro both na siguro, scratch resistant to. So ang galing, no. So ang wala lang dito I think na nakita ko sa mga ibang helmet, yung eyeglass ready. So walang nakalagay, pero parang may space dito. So mamaya tingnan natin kung ano yung kagandahan ng kanyang paddings, no. So ayan yung looks niya kapag inopen. So yung mechanism dito same pa rin sa mga helmet nila na paganto or sa ibang brand na paganto. So wala pa rin silang quick release na kapag pinapalitan yung visor, no. So nandito pa rin. So ganyan pa rin yung kanyang mechanism dito. So ayan, meron siyang pin lock na maliit. So hindi siya screw type. So sa iba kasi medyo screw type lang. So yun yung kulang. Nga pala, before natin makaligtaan, meron po siyang minimal lock and yung seal dito na goma para hindi mapasukan ng tubig. Okay na din. Medyo maganda na siya compared dun sa past na helmet na review natin, no. So ayan, pin lock ready siya, anti-fog ready din na pwede mo lagyan ng anti-fog sa loob, and syempre pin lock sticker dito sa harap. So ayan, tignan natin sa loob kung anong meron. O nga pala, before natin makaligtaan ulit, dito ayan yung pangalan niya, Evo Proner. So ECE 22.06 na. So I think
lahat na ng mga bagong helmet ng Evo ngayon, ina-update na nila yung certification. Nasa ECE 22.06 na po, I think, yung mga helmet nila, mga bagong release ngayon. So sa size large, ayan yung bigat niya, 1,650 plus 50, pero hindi siya gaano kabigat kung hahawakan mo siya in person, no? So nakalagay kasi dito 1,650 plus 50, so magiging 1,700 grams po ito. Pero kung hahawakan ko siya, nasa, I think kung yung bigat lang niya, kung i-compare ko sa ibang brand na full face din na same size, nasa 1.650 or 1.6 yung kanyang bigat, no? So hindi siya masyadong gaanong mabigat. And ayan, tignan natin dito sa loob kung anong meron dito. Medyo baba natin yung camera natin. Ayan. So, anong na-notice nyo dyan? Yung kanyang paddings na napakasulit, napakaganda. Ayan, medyo lapit pa natin. Ayan. Ayan. So, siya pa lang yung nakita kong helmet na merong chain curtain na dual or doble na chain curtain, no? So, dalawang layer po siya. So, ito yung isa. Tsaka may isa pa. So, napakagandang design. And, syempre, yung emergency pull, ganun pa rin. And, syempre, quick release. And, yung paddings, yung feeling naman sa paddings na to. Pasensya na kayo sa voice natin, no? Na hindi masyadong maganda. Kasi nga, parang nagkasipon tayo. And, balik tayo dito. Yung kanyang paddings ngayon, sa model na to, napakaganda. Parang same na po siya ng mga... Ito kasi yung... Sa mga past na video natin dyan ng mga Evo, yung hindi maganda sa kanila yung paddings eh. Kung naalala nyo or napanood nyo yung video. So ngayon, napakasulit na ng kanilang paddings. Talagang masasabi ko, pinaganda na talaga yung mga Evo ngayon. Yung mga kanilang, yung mga inner paddings sila, napaka-smooth na siya. And ganon din dito sa pinakaloob, okay na po siya. Medyo makapal na. Ayan, so ganda ng stitching and reflectorized po to. Tapos yung I think yung gantong mga padding same din sa Spider na quality. And sa Spider Corsa nakita ko kasi ito, parang kasi magka-design sila kahit dito sa loob. Yung kung naalala nyo ng review natin yung Spider Corsa na limited edition or breezy edition na Spider Corsa, yung dito nila napaka smooth. Ayan, kahit hindi ka mag-bonnet, hindi siya masyadong magasgas. So, kung nagtatanong ka naman pala kung intercom ready, syempre, intercom ready po ito na Evo Proner, no? So, sa mga hindi nakaalam, Evo Proner po yung pangalan nito. Ewan ko lang kung version 2 na to kasi napakaganda na ng kanyang graphics. So, intercom ready po siya. May lagayan dito, magkabilaan. And yun nga, napaka-smooth ng paddings dito sa may taas ng ulo ay napakaganda din. And yun, napaka-smooth na niya. So, hindi naman to matagal na video. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano yung nafe-feel or nakikita ko sa in person. So, mas maganda pa rin kung bibili kayo ng helmet ay mas maganda in person para masukat nyo talaga. Kasi ako, XL po ako sa MT helmet na Revenge 2 pero dito large lang ako sa Evo. Sa ano yun, may personal ko na yun na thoughts. Kung mag-fit kayo ng helmet, mas maganda kasing in person para talaga ma-fit nyo siya. Kasi importante din yon bilang isang rider na dapat perfectly, hindi naman siguro perfectly, but dapat maganda yung pagka-fit sa ulo natin, no? So kapag sumemplang, hindi siya magalaw, no? So hindi magagalaw yung ulo natin. So yung helmet, no? So yan yung graphics niya. Yung dito meron siyang yung dito parang hard plastic, yung dito yung parang support ng shell. Ayan, ganon din dito. Meron pa siyang ayan, oh, design na ganito. So sa kanya ko lang ata to nakita sa model na to. Napakaganda yan, oh. Napakasulit ng kanyang paddings, no? So i-versus natin to siguro sa mga next video natin kasi medyo madami yung dumating and re-review natin ng mga helmet. So i-versus natin to sa isang brand na halos magka-the-same sila ng price, kung ano ba yung mas sulit para sa inyo. So shoutout po sa mga panood nito and
Sa mga bago natin dyan, pwede subscribe po. Libre lang po mag-subscribe and mag-follow ng FB page namin. And syempre, maging updated ka pa sa mga video na ma-upload natin. So, again, peace!